resulta mula sa South Korea. Mismong si President Lee Jae-myung ang nag-utos ng agarang pagtigil sa isang 701 bilyong civil engineering project sa Pilipinas na dati nang tinanggihan dahil sa corruption risk. Ngunit dahil sa pressure mula kay People Power Party Representative Kuyen Song-dong, muling isinulong ang proyekto na nag-udyok sa Korean leader na magsalita ng direkta sa publiko. Sa kanyang pahayag sa Facebook, sinabi niyang hindi siya magpapalustay ng buwis para lamang sa proyektong may bahid ng katiwalian at bulok na pamamahala. Ang kanyang matalim na mensahe, mas mabuting pigilan ang simula pa lang kaysa sayangin ang pondo ng taong bayan. Ito ang nagbigay ng matinding dagok sa reputasyon ng Pilipinas. Kung ibang bansa mismo ay nagsisilbing bantay laban sa katiwalian, bakit ang sariling pamahalaan ay tila bulag at manhid? Ang mga mata ng buong Asya ay nakatutok ngayon, at sa bawat pahayag ng South Korea, lalong nabubunyag ang malalim na sugat sa kredibilidad ng ating pamahalaan. Hindi lang ito basta retrenchment ng isang project, isa itong public shaming na nagsasabing, hindi ligtas ang Pilipinas para sa malinis at patas na transaksyon. Lalong nadagdagan ang bigat ng eskandalo nang lumabas sa mga leak na mismong pinsan ng Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, at iba pang bigwigs ng Kamara ang nadadawit sa flood control kickback scheme. Kung tutuusin, hindi na nakapagtataka kung bakit pinipilit ng mga mambabatas na ilihis ang usapan kay Duterte, isang distraction habang ang kasalukuyang administrasyon ang tunay na nalulunod sa bahang dala ng sarili nilang katiwalian. Sa halip na magsilbing tagapagbantay ng kaban ng bayan, ang mismong mga nasa poder ang tila nagiging pangunahing beneficiaries ng tinatawag na cash cow projects. Ang impact nito sa buong mundo ay hindi na maitatanggi. Kung dati inaasahan na ang Pilipinas ay maaaring maging susi sa regional na infrastruktura at development partnerships, ngayon ay itinuturing tayong black hole ng Asia, kung saan pumapasok ang pera ngunit hindi lumalabas ang resulta. Habang ang Yun, ano ito, nakakahiya ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ano. Ah, Dati sinasabi nila, pag pumupunta siya sa ibang bansa para makakuha ng investor o pledges na bagay mag-i-invest sa Pilipinas, pero ito baligtad. Pati South Korea, alam na yung korupsyon sa Pilipinas. Nagtataka naman ako dito sa mga politiko. Sa bagay, sila yung magnanakaw, yung mga politiko, di ba? So, wala na talagang papatunguhan itong bansang ito. Hanggang andyan si Bongbong Marcos at yung kanyang pinsan na di umano ay sinusuhulan o nagkakaroon ng porsyento doon sa mga flood control. Ayon doon sa salaysay ng mga Diskaya, no, at lahat naman ng Pilipino alam yung ganyang kalakaran. Ang sinasabi ko lang dito, mga kababayan ko, ano ba ano bang gagawin nyo rito? Ano ba? Yun nga ang ibang bansa, the like of South Korea is pinigil o pinahinto yung kanilang ano ba yon, yung 7 billion ba yon o basta't yung infrastructure na gagawin dito sa ano, kasi nga ang sinasabi nila baka nanakawin lang sa salitang ano, nanakawin lang, hindi lang, siyempre hindi lang madiretso na magnanakaw kayo dyan sa Pilipinas. Diba? Nakakahiya yung ginawa itong administrasyon na ito. Hindi na tayong mga Pilipino mismo nakakahiya tayo sapagkat pinapayagan natin na tayo ay nakawan itong mga politiko na ito. Samantalang yung ibang bansa pa na ano ang nakakakita at pinipigil nila yung kanilang pera. Siyempre, taxpayer money yun doon sa South Korea, tapos nanakawin lang ng mga politiko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong magandang gawin dito sa administrasyon na ito, no. Masyado nang makapalang mukha, masyado nang magnanakaw, sindikato. Ano pa ba itatawag mo dito sa gobyernong ito?
Kayo diyan ng mga kongresista masyado kayong makakapal ang mukha niyo. Grabe. 'Di ba kayo nahihiya niyan? Eh, sabagay ba't wala naman kayong hiya, mga kupal kayo, eh, 'di ba?